Ito ang Riyadh, Saudi Arabia. Ang mga bahay dito ay hindi basta-basta. Kung nakikita niyo ang lalaki, di ba? Imagine, diyan nagtatrabaho ang inyong anak, kapatid o asawa. Nararamdaman niyo ba ang mga pagod nila? Abroad, masarap lang siyang pakinggan. Pero kapag inyong naranasan, bawat sintimo na aming pinapadala ay inyong pinapahalagahan. Sa laki ng bahay na ito, kami lang naman ang naglalaba, naglilinis at nagluluto. At nariyan pa ang palautos naming mga amo. Hindi pa nga tapos sa isa, mayroon na namang iuutos na trabaho. Pero hindi kami pwedeng magreklamo dahil yan naman talaga ang pinasok naming trabaho. Para pagdating ng katapusan, mayroon kaming pera na ipapadala sa inyo. Dito sa Saudi Arabia, mahirap ang batas nila. Maaaring ang mga buhay namin ang mapahamak kapag kami ay nagkasala. Kaming mga kasambahay ay kaniya-kaniya ang aming mga istorya. Dahil hindi naman kaming lahat ay pinagpala. Mayroong iba na mababait ang amo nila, ngunit ang iba inaabuso at hindi pinapasahod ng tama. Kaya kababayan, kung mapunta ka sa mga amo na may busilak na kalooban, huwag mo na itong pakawalan. Gawin mo ang lahat para ikaw ay magustuhan. Magustuhan sa maayos na paraan. Huwag kang sipsip at sulsulira para sa ikapahamak ng iyong kasamahan. At magmukha kang mabait sa mga mata ng iyong sir at madam. Tandaan mo kabayan, pareho tayong nakipagsapalaran. Higit sa lahat, mayroon tayong pamilya na binubuhay at pinapadalhan. Kaya easy ka lang kabayan. Huwag kang umastang parang madam. Dahil dito sa abroad, lahat tayo ay nangangamuhan at lahat tayo ay inuutos-utusan. Kahit ano pa man ang trabaho mo dito, huwag na huwag lumaki ang iyong ulo. Magpakabait ka sa iyong trabaho. Matagal na akong OFW. 2005 pa, nung sumubok ako, maliit lang ang sweldo nun. At bawal pa ang telepono. Kung kailangang tumawag sa pamilya, ay makihiram muna sa mga amo. Ganon kahirap dati maging isang OFW. Mabuti ngayon ay high-tech na. Mayroon ng messenger at may Facebook pa. Madali ka nalang makontak ng iyong pamilya. At syempre, madali din sa kanila manghingi ng pera. Isang chat lang na kumusta, mararamdaman mo na. Syempre, pamilya yan. Hindi naman natin sila matitiis at tatalikuran na lang. Kung mayroon tayo, talagang mapagbibigyan. Hanggang maubusan ka na lang kakabigay at hindi mo na namalayan. Naiintindihan kita kabayan. Lalong-lalo na kapag breadwinner ka, matindi talaga ang pangangailangan. Lagi mong maiisip kung paano mo maitaguyod ang iyong mga kapatid at magulang. At lalong-lalo na paano kayo makaahon sa kahirapan. Ikaw na lang kasi ang pag-asa nila. Nakaka-pressure, di ba? Hindi mo na nga alam kung saan ka pakukuha ng pera. Ganun pa man ay may advice pa rin ako sa iyo. Huwag mong ubusin at magtira ka sa sarili mo. Kabayan, alam kong ikaw ay pagod na. Ginawa mo na ang lahat para magustuhan ka. Halos hindi ka na nga makapagpahinga, di ba? Lahat ng trabaho ay ginagawa mo na dahil ang gusto mo lang naman ay ma-appreciate ka. Alam kong sa puso mo ay gustong-gusto mo nang umuwi. Pero sabi ng utak mo, tiis pa. Dahil kung uuwi ka, wala naman tayong pera. Paano na ang ating pamilya? Alam kong kayang-kaya mo yan, kabayan. Ang galing mo, ang sipag mo, ang tapang mo. Lahat ng pagsubok dito ay ginagalingan mo. Basta huwag ka lang talagang sumuko. Kapit ka lang at nandyan siya para sa iyo. Ito ang Riyadh, Saudi Arabia. Ang mga bahay dito ay hindi basta-basta. Kung nakikita niyo ang lalaki, di ba? Imagine, diyan nagtatrabaho ang inyong anak, kapatid o asawa. Nararamdaman niyo ba ang mga pagod nila? Abroad, masarap lang siyang pakinggan. Pero kapag inyong naranasan, bawat sintimo na aming pinapadala ay inyong pinapahalagahan. Sa laki ng bahay na ito,
Kami lang naman ang naglalaba, naglilinis at nagluluto. At nariyan pa ang palautos naming mga amo. Hindi pa nga tapos sa isa, mayroon na namang iuutos na trabaho. Pero hindi kami pwedeng magreklamo dahil yan naman talaga ang pinasok naming trabaho. Para pagdating ng katapusan, mayroon kaming pera na ipapadala sa inyo. Dito sa Saudi Arabia, mahirap ang batas nila. Maaaring ang mga buhay namin ang mapahamak kapag kami ay nagkasala. Kaming mga kasambahay ay kaniya-kaniya ang aming mga istorya. Dahil hindi naman kaming lahat ay pinagpala. Mayroong iba na mababait ang amo nila, ngunit ang iba inaabuso at hindi pinapasahod ng tama. Kaya kababayan, kung mapunta ka sa mga amo na may busilak na kalooban, huwag mo na itong pakawalan. Gawin mo ang lahat para ikaw ay magustuhan. Magustuhan sa maayos na paraan. Huwag kang sipsip at sulsulira para sa ikapahamak ng iyong kasamahan. At magmukha kang mabait sa mga mata ng iyong sir at madam. Tandaan mo kabayan, pareho tayong nakipagsapalaran. Higit sa lahat, mayroon tayong pamilya na binubuhay at pinapadalhan. Kaya easy ka lang kabayan. Huwag kang umastang parang madam. Dahil dito sa abroad, lahat tayo ay nangangamuhan at lahat tayo ay inuutos-utusan. Kahit ano pa man ang trabaho mo dito, huwag na huwag lumaki ang iyong ulo. Magpakabait ka sa iyong trabaho.